amin. Jesus, dakila ka, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Sabihin natin, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ay nararapat. Maraming salamat po, and we give back all the praises, all the honor. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, bago po tayo maupo, pakisabi po sa katabi po ninyo, napakagawa po mo at napakaganda mo sa araw na ito. Sige po, wag po kayo mahiya. Praise God, hallelujah. Sige po, minsan pa palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Grabe, ang sarap po magpuri, no? It's a simple song, pero grabe, lahat po ng inawit natin talaga, yung message po talaga ay talagang grabe. Praise God. Alam niyo po, tonight, we will discuss about best days. Pwede po pakisabi, best days. Parang pelikula po, no? Parang now showing best days. All right. Okay. Good afternoon or good evening to everyone. Tayo po ngayon ay patuloy na lalapit po sa ating pong Panginoon. Sige po. Once again, let's pray. Heavenly Father, as we come into your presence, Lord God, we just want to thank you, Lord, for all the things that you've done for us, especially tonight, Lord. Lahat po na nandito po sa gabi pong ito, maging ang nakikinig po at nanonood po sa kanilang mga tahanan o saan mang lugar man sila, Panginoon, nakasama po namin ngayong gabi pong ito. Dalangin po namin, Lord God, na patuloy ng iyong pagpapala ay maranasan ng bawat isa, Panginoon. Thank you, God, for your goodness and faithfulness sa aming lahat, Panginoon. And Lord God, welcome po namin yung manifestation ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan. We thank you, God, sa lahat ng iyong ginagawa sa aming pong buhay. We bless you and we praise you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise God. Welcome back sa mga bakasyonista po natin. Yan, sobrang na-miss namin po kayo. Isa-isa nagdadatingan po sila ngayon. Alright. So tonight, ulitin ko nga po, now showing, ganda po nung no? Best days. Bakit po ba best days? Actually, ang pag-uusapan po natin ngayon ay part 1 lang po ito. Kaya kung gusto po ninyong madinig po, yung part 2 po niyan. So, bumalik po kayo next Sunday. And we will discuss about best days. Alright? Last Sunday, ay ating pong pinag-usapan ng patungkol po sa pag-ibig ng Diyos, about God's love. Di ba ba? And I believe that yung pag-ibig po ng Diyos sa buhay po natin na inilagay po ng Diyos sa ating po mga puso,
sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Because the Word of God says in Romans chapter 5, verse 5, wala po dyan sa ating pong screen, gusto ko po lang kayo ibalik or balik-aral po last Sunday. Sabi po ng Word of God in Romans chapter 5, verse 5, Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who has given to us. Ibig sabihin, kung ikaw ay naandito at ikaw ay kumilalat na ng palataya kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ibig sabihin, yun yung panahon na kung saan ay binuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyong puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu po na ito ay nakatira sa atin at hindi po yan umaalis at aalis kailanman. Di ba ba? So yun po yun. So ibig sabihin, pag sinabing ibinuhos, ibig sabihin umaapaw po ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin. And we need to acknowledge yung pong mga pagpapala ng Diyos sa buhay po natin kung paano po siya kumikilos. So tonight, mga kapatid, ang tanong po ay, who among you, who among us, believes that starting from this day or beginning today, that the next days, months, and years of our lives will be the best days for all of us here? Parang ayaw nyo Uulitin ko po naniniwala po ba kayo na sa araw po na ito, yung mga susunod na mga araw o yung mga huling araw ng buhay natin, by the way, yung mga huling araw na sinasabi ko po dito, hindi po yun yung para bang huling araw na mawawala ka na sa mundong ito. Hindi po yun Okay. Ang sinasabi ko po dito na yung mga susunod na mga araw, buwan at mga taon ng buhay natin ay magiging pinakamabubuting araw para sa ating lahat ng mga anak ng Diyos. Amen po ba? Praise God. So ako, inaangkin ko po yun sa buhay naming mag-asawa, and I believe na yun din po ang naisin po ng bawat isa po sa atin. So let's read the Word of God in Romans chapter 8, verse 26 to 28. Tingnan po natin sinasabi po ng salita po ng Diyos. Sabi po dito, and the Holy Spirit help us in our weakness. For example, dito na lang muna po ulit ako. For example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. And the Father who knows all hearts knows what the Spirit is saying. For the Spirit pleads for us, believers, in harmony with God's own will. Verse 28, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Praise God for the reading of His Word. Purihin po ang ating pong Panginoon. Ang tanong po sa atin po, ngayon pong hapon pong ito, o ngayon pong gabi pong ito, why we can be assured that the last days of your life will be the best days of your life. Okay, interesado po ba kayo? Are you interested sa pag-uusapan po natin ngayon pong gabi pong ito? Ako, I believe, is because God promised that the first reason, ito po yung unang dahilan. Number one, He will make all things work together for your good. Okay? Because God's promise, or God promised that He will make all things work together for your good. Okay? Gagawin daw po ng Diyos ang lahat para sa ating ikabubuti. Okay? Or gagawin niya na ang lahat ng mga bagay ay magtutugma-tugma, magkakalakip-lakip para sa ikabubuti natin. Ibig sabihin, kung yung mga mabubuting bagay ay naandun po sa lugar na yun, ang gagawin po ng Diyos daw ay kukunin daw po niya yan at paglalakip-lakipin po niya yan upang dalhin sa atin para sa ikabubuti natin. Kaya lang, marami po mga Christians, mga kapatid, have abused this scripture. Why? Because we need to understand the context of this promise, mga kapatid. So paano ba na ang Diyos po ay gagawa po sa ikabubuti po natin? Because to be honest with you, mga kapatid, not all things will work for your good. Uulitin ko po not all things will work for your good. Or hindi po lahat ng bagay na naggaganap o dumadating po sa buhay po natin ay gagawa o gumagawa ng mabuti para po sa atin.
Totoo po yun. Kasi po, maaaring may mga bagay na nangyayaring hindi maganda sa buhay natin at meron din naman po nangyayaring maganda sa buhay po natin. Kaya sabi ko po sa inyo, hindi lahat po ng bagay na naggaganap o dumarating sa ating pong buhay ay gagawa ng mabuti para po sa atin. So we need to read again the scripture in context at makikita po natin dito yung role po ng Holy Spirit. Because this promise, mga kapatid, is in the context of the promise about the Holy Spirit. Ito na naman po tayo. Last week, pinag-usapan po natin ito. Dapat maintindihan po natin yung role ng Holy Spirit sa buhay po natin. So tonight, under the first point that He will make all things work together for good, there are three things that we need to understand for all things to work together for your good or for our good. Okay? Number one, or letter A. First, we need to believe the ministry of the Holy Spirit. Importante po ito, dapat po nating i-recognize, believe doon po sa ministry po or role po ng Holy Spirit sa buhay po natin. Because sabi po ng atin pong binasa, all of us have one weakness. Okay, lahat daw po tayo ay meron daw po tayong weakness. In Tagalog, pag sinabing weakness, kahinaan. Tama po ba? Yun yun. So ang tanong, what is that weakness? Doon po sa binasa po natin. Sabi po ng Bible, we do not know what to pray for. Hindi po pala ibig sabihin na kapag tayo po'y mananampalataya na, ay okay na po tayo. Especially kapag tayo po'y nananalangin. Pero ang sabi po ng salita ng Diyos, we do not know what to pray for. O hindi natin alam kung ano po ang dapat po natin ipanalangin o ano po yung eksaktong panalangin na dapat po nating idinadalangin sa ating pong Panginoon. But thank God, mga kapatid, because the Holy Spirit was sent to help us. Okay? Ipinadala po ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu, inilagay po sa ating po mga puso upang tayo po ay matulungan sa lahat ng bagay sa buhay po natin. Why? Okay? Again, let's read Romans chapter 8 verse 26. Ano po ulit ang sabi po ng Word of God? Sabi po dito, and the Holy Spirit help us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for. Tingnan po ninyo ito ha. That is the common weakness of every believer. Okay? Madami po mga mananampalataya, ito po yung kahinaan po natin. Basta makapagbukas ng tayo ng labi po natin, tawag dito, sabihin yung mga gusto nating sabihin, but we need to know what God wants you to pray for. Dapat alam po natin at tayo po ay humihingi ng tulong sa banal na Espiritu kung ano yung mga bagay na dapat po natin ipanalangin. Siya po yung magbibigay po sa atin ng wisdom na mga bagay na kinakailangan po natin ipanalangin at i-declare ng ating po mga labi. Okay? Ito po yung parang nananalangin tayo na hindi naman talaga kalooban ng Diyos yung ating po pinapanalangin. Kasi the Word of God says, kung gusto mo na mangyari o matupad yung iyong panalangin, importante po na dapat yung panalangin po natin is according to the Word of God. Di ba? Kasi kung hindi po according to the Word of God, ibig sabihin, nagsasayang lang po tayo. Ang tawag po doon ay dead works. Okay? So in fact, sometimes mga kapatid, there are prayers that will bring harm rather than blessing. Parang ngayon nyo lang po ito narinig, ano? Dahil nung pinag-aaralan ko din po ito, parang doon lang din po nagkaroon ng revelation sa isip ko po ito. Na sometimes nananalangin po tayo na instead na blessing yung dinadala po ng ating po panalangin, sometimes minsan ay ikasasama pa po natin. That's why sabi ng salita ng Diyos, the tongue has the power of life and death. May kapangyarihan po yung mga salitang lumalabas sa ating po mga labi, di ba? That's why sa mga panalangin po natin, we need to understand and believe the Holy Spirit. Let's say Holy Spirit. Okay? Sometimes naiitsapwera po ang banal na Espiritu. Pero importante po yung role niya sa buhay po natin. So we need to recognize His ministry to us as believers.
Sapagkat ang nais po, mga kapatid, ng banal na Espiritu ay lagi po tayong samahan sa lahat ng ating mga panalangin. Yan po yun. Dapat, every time na nagpe-pray po tayo, ay kumikilos at gumagawa ang banal na Espiritu sa atin pong kalagitnaan. Kasi ang Holy Spirit po, mga kapatid, ang nakakaalam po ng pinakamalalim na bagay. Okay? Patungkol po sa atin pong Diyos. Pag sinabi pong pinakamalalim, He knows the deep things of God. He is the revealer of the secrets of God. Ibig sabihin, kung sekreto po yan, hindi natin hindi natin kaagad alam yan. Pero kung siyang nakakaalam ng sekreto, pwede niyang i-reveal po ito sa atin. Especially kapag nag-connect po ang atin pong kaisipan at puso sa banal na Espiritu. Kaya kung meron mang higit po na nakakaalam, nakakaunawa po ng mga plano, mga kapatid, at layunin po ng kalooban ng ating Diyos Ama para sa atin, yun ay walang iba kundi ang banal na Espiritu, ang Holy Spirit. Kaya nga po siya binigay na regalo po sa atin at nakatira po sa atin, di ba? Ay upang mapagtanggumpayan po natin ang lahat ng bagay dito po sa mundong ito. Yan. Kaya lang nakakalungkot pong isipin, mga kapatid. Although kasama po siya ng maraming Kristiyano, subalit hindi po nila nararanasan ang gustong gawin po ng Holy Spirit sa buhay po nila. Di ba? Because meron po tayong sariling agenda. But I just want to remind you, mga kapatid, na ang Holy Spirit po na nakatira po sa atin, uulitin ko po, hindi po yan umaalis. Okay? And He promised to never leave you nor forsake you. Yan po ang banal na Espiritu, mga kapatid. Lagi po natin siyang kasama sa lahat ng panahon ng atin pong buhay, mga kapatid. Verse 27, ano pong sabi po ng Word of God? And the Father who knows all hearts knows what the Holy Spirit is saying. For the Spirit pleads for us believers in harmony with God's own will. In Tagalog, ang sabi po, ang Diyos na siya nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siya nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ang nagmamagitan para sa atin ayon sa kalooban po ng Diyos. Ang Holy Spirit daw po, mga kapatid, ang nag-i-intercede para po sa atin. Pag sinabi nag-i-intercede, ang Holy Spirit po ang nagkukonek. Okay? Patungo sa atin pong Diyos Ama. Siyang nagbibigay po sa atin ng tamang revelation upang maunawaan po nating maigi yung tamang paraan ng panalangin. Because in the new covenant way, mga kapatid, the covenant way of prayer is prayer by faith and prayer with thanksgiving. Let's say thanksgiving. Sa new covenant, mga kapatid, the new covenant of grace, ganun daw po ang klase ng panalangin sa panahon dapat daw natin ngayon. Di ba? The new covenant way of prayer is prayer by faith and prayer with thanksgiving. So today, mga kapatid, we can always approach God in prayer with thanksgiving. Amen po ba? Bakit ganong klaseng pananalangin na lagi magpapasalamat ka sa pamamagitan na mananampalataya ka sa pamamagitan ng pasasalamat sa Diyos? Bakit kinakailangan pag nananalangin po tayo na andun palagi ang pasasalamat? Sapagkat naniniwala ka na kapag ikaw ay nananalangin, meron ng ginawa ang Diyos. Meron ng sagot ang Diyos. Diba? Kaya ka nagpapasalamat. Thank you, Lord God, sa pinapanalangin po namin ito. At uulitin ko po, na yung panalangin po natin dapat is according to the Word of God. Sapagkat yung Word of God na sinasabi po natin at atin pong dinadala sa paanan ng ating Panginoon, ibig sabihin, yun ang nais ng Diyos na mangyari sa buhay po natin. Yan. Why prayer with thanksgiving, mga kapatid? Because all or everything is already done, completed and finished by Jesus Christ on the cross. Tinapos na po yan ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin, kung alam mo na yung panalangin mo is according to the Word of God, ibig sabihin, mag-a-agree ka na lang. Amen. Di po ba? Sabi nga po na ang salita daw po ng Diyos ay yes and amen. Pag sinabi pong yes and amen, ibig sabihin, naniniwala ka na yun pong salita ng Diyos
ang kaya magiging tugon mo na lang ay, yes Lord, amen ako dyan, Panginoon. Di ba? So yun po yun. Kaya pag tayo po'y mananalangin, pwede po nating sabihin, Holy Spirit, pray with me today. Holy Spirit, plead with me today. And thank you for your guidance and your power today. Ganun palagi kapag lumalapit po tayo. Lagi po nating hilingin ang pagkilos ng banal na Espiritu po. Kaya katulad kanina, opening prayer pa lang po natin, di ba? Narinig na po natin kanina si Ate Maricar na kung saan ay atin pong wini-welcome ang banal na Espiritu. Ba't sinasabing wini-welcome? Ba't nawawala ba? Hindi. Ibig sabihin, wini-welcome mo yung pagkilos, yung manifestation. Yung gagawin ng banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Yun eh. We need to avail of the help of the Holy Spirit in our situations and even in our prayers, mga kapatid. So sabi natin, una, believe the ministry of the Holy Spirit. Number 2, or letter B, mga kapatid, love God with all your heart. Sabi nga po natin, love God with all your heart. Bakit po sinabing with all your heart? Kasi meron palang pagmamahal na hindi naman pala galing sa puso. Alam niyo po, ito pong month of February, mga kapatid, ito po ay buwan o panahon po daw ito ng pag-ibig. Love month, ang tawag po natin dito. At sinasabi po ng iba palagi, love is in the air. Hindi po ba? Na parang nararamdaman daw po natin sa tuwing dumarating po ang buwan po ng Pebrero, nararamdaman natin ang pag-ibig. Pero higit na sa lahat, mga kapatid, mas higit daw po nating maramdaman palagi araw-araw ang pag-ibig ng ating pong Diyos. Alright? Love God with all your heart. So bilang mga anak po ng Diyos, na naiintindihan po yung grace, yung biyaya ng ating pong Panginoon o yung kagandahang loob po ng Diyos, it's not hard for us to love God. Hindi po mahirap para sa atin, mga kapatid, na mahalin po ang ating pong Panginoon. Why? Because we already experience His love. Especially nung ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay. At dahil sa pag-ibig po ng ating pong Diyos na naranasan po natin at tinanggap po natin, we can now love God the way He loves us. That's why, alam mo na ngayon kung paano mamahalin ng Diyos. Alam mo na ngayon kung paano mamahalin ng iyong kapwa. Bakit po? Dahil una mong nalaman na ang Diyos ay nagmamahal sa iyo. Amen po ba? Praise God. And in the context of Romans chapter 8, mga kapatid, all things will work together for the good of those who love God. Let's say those who love God. Okay? Bakit po sinabi po dito sa Word of God, to those who love God? Bakit po kaya? Sapagkat hindi po lahat ng tao po ay nagmamahal sa Diyos. Tama po ba? Okay? Especially po sa bansa pong ito. Di ba? Kaya nga po ang kagandahan po ng pagsasama-sama po natin ito, mga kapatid. Hindi po tayo nagsasama-sama dahil sa isang relihiyon. No! Di ba? Ayaw po ng Panginoon yung mga religious things, mga kapatid, kung wala din lang naman po ito sa puso po natin. Di ba? That's why ang pinag-uusapan nga po natin, yung word na born again po, hindi po religion yan. The word born again, mga kapatid, ay experience po yan, relationship yan sa atin pong Panginoon. That's why tayo po ay mga born again Christian, mga kapatid. Hindi relihiyon, kundi tayo po ang sabi ng Panginoon na nagsama-sama ang tawag po sa atin ay Church of God. Okay? Tayo po ang templo ng banal na Espiritu na pinananahanan po niya. Okay? Yan po niyo, those who love God, sabi, sapagkat hindi po lahat ng tao ay nagmamahal po sa atin pong Diyos. We cannot assume, mga kapatid, that all people love God. Meron nga talaga hindi naniniwala sa Diyos eh. At meron din naman pong naniniwala sa Diyos pero hindi po nila mahal ang Diyos. That's why not everyone can claim that in all things, mga kapatid, ay gumagawa ang Diyos po sa kanila. But praise God, tayo po, na naandito po ngayon, naniniwala po tayo na ang Diyos po ay gumagawa ng mabuti sa buhay natin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Totoo po yun. Because this promise belongs to those who love God. Uulitin ko po ito pong promise po na ito pong pangakong ito ng Diyos na ating pong binasa at binabasa, mga kapatid,
Ito daw po ay para doon sa mga mananampalataya na nagmamahal sa atin pong Diyos. And praise God. And I believe with all my heart na ikaw na nandito ngayon ay nagmamahal sa atin pong Diyos. Hallelujah. Di ba? This promise belongs to those who love God. Kaya kung mahal mo ang Diyos, makakaasa ka na sa lahat po ng bagay, sabing ganoon, magkakalakip-lakip, magkakatugma-tugma para sa ikabubuti mo. Galing, no? Meron po kami pinapanalangin ng asawa ko. Ano man ang magiging result po nito, sa Diyos lang ang papuri, sa totoo lang. Naniniwala po ako doon. Alam niyo po ba, ito pong word po na ito pong Romans chapter 8 verse 28, nakasulat po yan sa whiteboard po namin sa bahay. And every gising, bago matulog, tinatandaan ko po yun. Nire-recite ko po palagi. Hindi ko lang basta nire-recite po yan. Talagang ninanamnam ko po at inilalagay po sa akin pong puso. Okay? So letter C, tingnan po natin. Live according to God's purpose. Sabi nga po natin, live according to God's purpose. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kaya kung ikaw po ay isang mananampalataya na nagmamahal sa Diyos, you must be called according to His purpose. Bakit po ba tayo nabubuhay sa mundo pong ito? Di ba? One time, tinanong ko po ito sa isang Bible study. Sabi ko po sa kanila, bakit ka ba nabubuhay? Bakit ka ba gumigising? Ano ba ang layunin mo sa mundong ito? Sabi po nila, ang layunin ko sa mundong ito ay tulungan ang mga magulang ko. Ang layunin ko sa mundong ito ay gumawa ng mabuti. Tama po lahat yun, sa totoo lang. Pero higit sa lahat, kaya ka nabubuhay sa mundong ito dahil sa layunin ng Diyos para sa iyo. Sapagkat yun po yun, mga kapatid. Wala po tayong ibang dapat na maging layunin sa buhay, kundi ang layunin ng Diyos sa buhay po natin. Because yung layunin po, yung purpose po ng Diyos sa buhay po natin, yun po yung best na layunin ng Diyos para po sa atin pong lahat. You must be called according to His purpose. Wag po nating maneglect po yon. Sapagkat ang sabi po ng Scripture, mga kapatid, according to God's purpose, okay? Ano po ba yung purpose po ng Panginoon sa mundo pong ito? 1 John chapter 3 verse 8. Ano pong sabi po ng Word of God? Sabi ganoon, he who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. Yun daw po yung purpose. That the purpose of Jesus, mga kapatid, coming was to destroy the works of the devil. Yun po ang purpose po ng ating po Panginoon kung bakit po siya pumunta po sa mundo pong ito. Di ba? Nakakala po ni Satanas at ng kanyang angkan, nung mamatay ang ating pong Panginoon, masaya sila eh. Kasi namatay ang ating pong Panginoon sa krus. Hindi nila alam na pagkatapos ng 3 araw ay muling mabubuhay ang Panginoon. Kapatid, hindi lang namatay ang Panginoon para sa iyo. Siya po ay inilibing din. Pagkatapos ng 3 araw siya ay nabuhay. Para saan? Para maranasan po natin ang tagumpay ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Tandaan po natin po yan. So for things to work together for our good, kinakailangan po katulad po ng atin pong Panginoong Yesus, we are ready to be out there, mga kapatid, destroying the works of the devil. Yun po, okay? Hindi po natin pwedeng angkinin o hindi pwedeng angkinin ng isang tao na all things will work together with God kung ang kanya pong ginagawa ay gawain po ng dyablo. Andiyan pa po ba kayo? Okay? Hindi po. We must destroy the works of our enemy. So we need to consider these 3 things, mga kapatid, for things to work together for our lives. Ano po yung una? Okay. Ano po yung una? Sabi natin, believe the ministry of the Holy Spirit. And number 2, love God with all your heart. And number 3, live according to God's purpose. Ulitin ko po ha. Tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, hindi ayon sa iyong layunin. Kung ikaw ay isang mananampalataya,
dapat maintindihan natin na nabubuhay ako sa mundong ito dahil sa layunin ng Diyos para sa buhay ko. Yun po yun. So that the last days, mga kapatid, of your life will be the best days of your life because God promised, mga kapatid, number one, sabi po natin, He will make all things work together for your good. Okay? Laging yun po ang nais ng Diyos. And number two, sabay-sabay po tayong lahat, He will complete what we had begun. Okay? Sabi po ng Scripture, kukumpletuhin daw po ng Diyos ang kanyang sinimulan sa buhay po natin. Ano ibig sabihin po nito? Kapag meron kang pinananampalatayanan na salita po ng Diyos o pangako ng ating pong Panginoon at naniniwala ka na ito'y para sa iyo, kapatid, ibig sabihin, hindi sasabihin ng Diyos sa iyo na, o sige, sa simula, gagawin ko yan, pero sa bandang huli, ikaw nang bahala. Hindi po ganun ang Diyos. Sabi ng ating pong point number 2, He will complete what we had begun. Okay? Romans chapter 29 verse 30. Ano pong sabi po dito? Sabi po dito, God knew that He was doing from the very beginning. Ang sabi po, mga kapatid, alam po daw ng Diyos ang ginagawa niya sa simula't simula pa. Ibig sabihin, mga kapatid, God is not confused. Okay? So, let's continue. He decided, sabi nga noon, from the outset to shape the lives of those who love Him along the same lines as the life of His Son. Tingnan po ninyo, I believe, mga kapatid, in every area ng ating pong ng buhay po ng ating pong Panginoong Yesus, nung Siya po ay nabubuhay sa mundo pong ito, we can see the best. Makikita po natin na grabe po ang klaseng buhay meron ng ating pong Panginoon. And part of the plan and decision of God, mga kapatid, ay hubugin sa simula't simula pa ang buhay po natin na umibig sa Kanya na maging katulad po ng ating pong Panginoong Yesus. Okay? That we become like Christ. Isa po yan sa layunin ng ating pong Diyos na tayo po ay maging katulad ng ating pong Panginoong Yesus. Hindi po katulad na magpapako sa krus kasi tapos na po yun. Kapag mahal na araw every Holy Week, di ba? Month of Holy Week, makikita po natin, mapapanood po natin sa television, sa mga news. Marami po mga tao po, ang ginagawa po nila, papakahirap po sila. Kasi sabi nila, dahil gusto daw nilang gawin kung ano yung ginawa ng ating pong Panginoong Yesus. Hindi po ganun yon. Okay? Pinapakita lang po ng salita po ng Diyos that you and I are being shaped by the Lord na katulad ng buhay ni Kristo dito po sa mundo. Okay? Yun po yun eh. So ituloy po natin. Sabi po ng Word of God, the Son stands first in the line of humanity He restored. We see the original and intended shape of our lives there in Him. Verse 30. After God made that decision of what His children should be like, He followed it up by calling people by name. After He called them by name, He set them on a solid basis with Himself. And then, after getting them established, He stayed with them to the end, glorious completing what He had begun. According po, mga kapatid, dito po sa ating pong binasa, ay pwede pala daw po talaga nating angkinin at i-declare that the last days of our lives will be the best days of our lives. I hope na ito po ay pumapasok sa ating pong mga puso at sa ating isipan. Natanggapin mo at kilalanin at i-recognize mo sa buhay mo na yung mga bagay na huling araw at taon ng buhay mo sa mundong ito ay magiging mabuti at maganda dahil sa ating pong Panginoon. Yun po yun. So, beginning today mga kapatid, believe mga kapatid, that any bad things, ano man yung mga pangit na nangyari sa buhay po natin, bad things that happened, mga kapatid, in your life can become better. Madalas yung po naririnig po sa akin yan. Yung mga pangit na nangyari sa buhay po natin, pagagandahin po yan ng ating pong Panginoon. Yung mga ganda na, ay lalo pang pagagandahin po ng Diyos sa buhay po natin. And listen to this, dito po ako magtatapos. Okay?
I believe, mga kapatid, pakinggan niyo po ito ha. Iiwanan ko po sa inyo ito. And I believe na ito po ang nais ng Panginoon. I believe the best days of your life is not coming. Why? Because it's happening, especially this year, para sa buhay mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Pwede mo sabihin po natin ngayon sa gabi pong ito, let's say once again, the best days of my life. Yung may kasamang pananampalataya po mga kapatid, yung ba parang the best day of... Hindi ka panipaniwala, pagtatawanan po tayo ng demonyo niyan. Sa totoo lang. Come on, let's all stand, tumayo po tayong lahat. And say it once again, sabihin po natin, the best days of my life is not coming because it's happening. Once again, let's give the Lord a clap offering. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Do you believe, mga kapatid, na walang imposible sa ating Diyos? Do you believe na ang lahat ng bagay na imposible sa buhay po natin, kayang gawin po itong posible ng ating pong Panginoon? Amen? Tinatawagan ko po yung worship team po natin. Come on. Let's declare yung ating pong song. Ngayon, yung first song po natin, inawit po kanina. Hindi lang po natin aawitin po ito, kundi aawitin po natin ito ng may pananampalataya na walang imposible sa ating Panginoon. Hallelujah. Come on. Are we blessed? Amen. Let's sing. Yes, Lord, thank you for today. Thank you, Lord, for the great message that we have gathered. Let's sing through you. Through you, I can do anything. Come on, church. I can do all things, 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes, Lord. Let's sing. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I
the last time. Let's sing, I believe. I believe, I believe. Declare it to the Lord. Lord, naniniwala po kami. We believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Praise God! Do you believe na ang Diyos Amen. po ay gagawa sa buhay natin ng mabubuting bagay? Amen? Praise God! Praise God! Ganun po yun. I receive it, Lord God. I claim it, Lord, sa buhay po namin. Okay? And part of our worship tonight, mga kapatid, ay yung ating pong pagbibigay. Di ba ba? I believe, mga kapatid, na hindi po tayo basta na para bang gusto din natin na taniman yung mga bagay na gagawin ng Diyos sa buhay po natin. Hebrews chapter 13 verse 16, ano pong sabi po ng Word of God? Tingnan po natin. Sabi po ng Word of God, but do not forget to do good and to share, for which such sacrifices God is well pleased. In Tagalog, ano po sabi? Datapot ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan. Sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Tingnan po niyo to, according to that verse, mga kapatid, meron daw po mga hain or meron daw po mga offering na totoong nalulugod ang Diyos. Okay? Ibig sabihin, pag sinabing merong mga hain o offering na nalulugod ang Diyos, ibig sabihin, meron din palang hindi siya nalulugod. Tama po ba? Pero dito ang sabi po, nalulugod daw po. Sa anong kaparaanan? Sabi ng Word of God, to do good and to share. Ito yung paggawa ng mabuti at ang pagbibigay. Kaya nga, sa tuwing tayo po, mga kapatid, ay gumagawa ng mabuti at nagbibigay po ng ating po mga tithes and offering or giving or offering natin sa Panginoon. Asahan po natin, mga kapatid, na nalulugod po ang Diyos sa atin pong lahat. Amen. At kapag ang Diyos po ay nalulugod, asahan po natin, kapatid, na ang bintana ng kalangitan, maging ang pintuan ng kalangitan ay bumubuhos sa pagpapala ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen. Amen po ba? Amen. Praise God. Bago po tayo magtapos, ay nais ko po ipanalangin po ang bawat isa po sa atin. Panginoon, patuloy kong itinataas sa iyo ang aking po mga kapatid. Salamat po, O Diyos, sapagkat hindi mo kami iniiwan, ipinababayaan man. Ikaw ang Diyos na patuloy na kumikilos at gumagawa ng mga mabubuting bagay sa buhay po namin. Ngayon pa lang, O Diyos, ay iyon na pong pagpalain ang mga pananalapi, Panginoon, o ang aming po mga tithes and offering. At pagpalain mo din po ito, Panginoon, yung giving and offering po namin para sa iyo, sa gawain mo, Panginoon, na ito ay lumago sa buhay po namin, higit pa kaysa dati, Panginoon. Ito po ay bumalik po sa amin, Panginoon, hindi lamang 10 ulit, kundi 1,000 ulit, Panginoon, na maranasan namin ang iyong pagpapala sa amin po mga buhay. Praise God. You are ready to be praised, O God, in Jesus' name. Amen. To give our tithes and offering, mga kapatid, makikita po natin sa ating pong mga big screen. Yan po yung ating pong yung mga account number po for General Fund, Mission Fund, Church Building Fund. Diyan po yun. Pwede po, online po yan, na yung ating pong mga account number, pwede po natin padala po dyan. At meron din po tayong mga envelope po, doon po sa ushering table po, sa mga gusto po magbigay ng in cash, pwede po yan, pwede po yan. And by the way, para po sa atin pong announcement po, ay meron po akong 2 bagay na gusto pong sabihin po sa inyo. Yan po yon. This coming March 1, Saturday at 1 p.m. ay tinatawagan po namin lahat po ng mga couples. Okay? Okay? Couples yan, single ka man pero marrying age at gusto mo na maging bahagi ng gawaing ito. Huwag po kayong mawawala. Murang-mura lang po. Okay? So, kausapin niyo po ako, ang mga leaders po natin. Kausapin niyo po si Sister Maricar. At sasabihin po namin sa inyo yung iba pa mga detalye po patungkol po dyan. March 1 po yan, Saturday po yan. Biruin po ninyo, dito po nyo mararanasan na habang kumakain po kayo, sineserenade po kayo. Yan. So, marami po kayo maririnig na kung saan ay aawitan po kayo. Okay? Marinig niyo po dyan yung
Maalaala mo kaya? Hindi, wala po yun. Okay? So, love day po natin, ha? Huwag po kayo mawawala, please. At ang tanong po ay, Pastor, paano po yun? Okay lang po ba mag-invite po ng ibang couple na hindi pa part ng ating pong church? Pwede po. Pastor, paano po yun? Yung asawa ko po ay, hindi ko po kasama dito. May trabaho po siya or nasa Pilipinas po. Paano po yung mag-isa lang po ako doon? Dito. Huwag po kayong mag-alala. Nag-iisa ka man dito, kasama niyo po kami. Okay po yan. Sumama rin po kayo. Huwag po kayong mawawala. Dito po sa ating pong love day. Okay? Paano, Pastor? Medyo nasa edad na kami. Masyadong ayaw niyo po noon. Muli magkakaroon ng spark ang inyong pag-iibigan. Di ba, Nay? Tay? Okay. So, attend po kayo. Attend po kayo dito sa ating pong love day. Yan. Magkano naman po yan, Pastor? Yung love day natin na parang lunch, late lunch. Wag po kayong mag-alala. Yung price po talaga niyan ay magiging part po ang church po natin. Subsidized po yan. Kasi love po namin kayo. Okay? So, next po natin, eto din po, meron po tayong family camp. Yan na! Parang ako lang masaya. Okay, eto na po. Yun! Okay, ulitin ko. Ito po, ang next announcement po natin, meron po tayong family camp. Woo! This coming April 18 to 20, Holy Week po yan. Ibig sabihin, holiday, walang pasok po yan. So, sama nyo na po dito ang inyong buong mag-anak, ang inyong mga anak. Ano ang gagawin nyo lang? Ang gagawin nyo lang po, magpapalista lang po kayo sa ating pong kapatid, kay Sister Lolit. Okay? Mamimili lang po kayo kung Kevin po ba kayo o sa tent po kayo. Okay? So, ganun din po yan. Mga kapatid, dahil loves po namin kayo, ang mga kasama po natin dito sa church, ay gusto din po namin maging bahagi po sa inyong registration po dito. Ang ating pong church, para lang makasama po kayo. Okay? Kausapin niyo po yung mga leaders po natin and even si Sister Lolit po para po dito po sa ating pong family camp. Ano mangyayari dito sa family camp? Okay? Marami po na activity po tayong gagawin po dito. I'm sure after po ng ating pong family camp, ay grabe, mag-aalab po ang ating pong mga puso. Lalo pong mamimiss natin ng isa't isa kapag hindi natin makikita. Okay? So yun po yun. So importante po na kayo po magpalista po muna. May mga team building po tayong gagawin. May mga fellowship po tayo. Di ba? Yan po yun. Tent and cabins lang po ang kailangan po nating ipalista kay Sister Lolit. Ginagawa na po namin yung listahan po kasi magbabayad na po tayo. Magbabayad na po agad, Pastor. Hindi pa kayo magbabayad. Ibig sabihin, mag-aano lang po tayo? Magpapareserve lang po tayo. So, yun pong bayad, pwede pong ipunin installment. Halimbawa, bukas ay $10, susunod $10 ulit, para makaipon hanggang sa April 18 to 20. Di po ba? Minsan ang hirap po kapag biglaan. Pwede po yun. At kung gusto po ninyo mag-ipon or installment po yung pagbayad, okay po yun, walang problema. Makasama lang po kayo. Yun po yun. So minsan pa, pakisabi po sa kaliwat kanan po ninyo, huwag kang mawawala. Alright? So yun po yun. Sige po. Minsan pa tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Let's pray. Heavenly Father, once again, Lord God, we just want to thank you, God, for your goodness and faithfulness po sa buhay po namin, Panginoon. Salamat po na sa isang linggong dadaang ito sa buhay po namin, ay higit pa namin mararanasan ang mabubuting bagay, ang mga pagpapala mo, mga imposibleng bagay, supernatural, Panginoon, na nagmumula sa iyo na ikaw lang ang makagagawa at hindi kami, Panginoon. Salamat po. We receive that, Lord, and we claim it, Lord God, sa buhay po namin. Phil and said family, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you and give you peace. Nothing lacking, nothing missing, and nothing broken. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And amen. Praise God. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe. See you next Sunday. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Okay. So bago po tayo magtapos,
Tinatawagan ko po yung mayroong birthday po ng month of February. Okay? Sino po rito ang may birthday po ng February? Maliban po kay Jonah. Kaya Ate Jonah, meron pa po ba February? Yes. Yun! Pwede po ba? Lapit po kayo dito. Birthday, And we will pray for you. Jonah. We just want to declare the goodness and faithfulness of God sa buhay ng mga kapatid po natin ito. You know? Praise God, praise God. Pwede po ba bilang mga magkakapatid sa Panginoon, let's extend our hands dito po sa mga kapatid po natin. And let's speak blessing. Sige po, paulanan po natin sila ng mabubuti at magagandang bagay mula sa salita ng ating pong Panginoon. Come on, open your mouth, open your lips. Come on. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Purihin ka, O Diyos. You're worthy, O God. Purihin ka, Panginoon. Father God, you said on your word, every good and perfect gift come from you, Lord God. Tanging sa iyo lang nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. And we lift up to you, Lord God, ang mga kapatid ko po na nandito po sa harapan, na sila po ay binibigyan mo, Panginoon, ng panibagong taon ng kanila pong buhay. Thank you, God, for another year na pinagkakaloob mo po sa kanila. Lord, we add our faith, Lord God, na ang pagpapala mo, Panginoon, at mabubuting bagay na inilaan mo sa kanila, Panginoon, wonderful plan, Panginoon, sa buhay nila ay maranasan po nila, Panginoon, higit pa kaysa dati. Dalayan ko din po, Panginoon, that the seeds that they planted sa puso ng bawat isa, Panginoon, sa kanila, Panginoon, will stay, will remain, and will bear fruit in the coming days, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Lord God, in all aspect of their lives, Lord God, financially, materially, spiritually, and good health, physically, Lord God. Salamat po. Lord, dalangin ko po, Panginoon, more wisdom, Lord God, sa mga desisyong gagawin po nila, especially for this year, Panginoon, na ang kanilang didesisyonan sa buhay nila, Panginoon, ay magiging maganda at magiging maayos para po sa kanila. Amin po itong siniselyuhan, Panginoon, ng iyong banal na dugo sa tanging pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Ito po aming dalangin. Amen, amen, and amen. Praise God. Happy birthday to you. Happy birthday. See you next Sunday po, mga kapatid. Praise God.